Hi guys, I just want to share my hardest experience in my life. That was my ear surgery. Grabe, as in grabe. Hindi ko inaasahan ng lahat. Ang alam ko, naka-ready ako eh. Ready sa possible na sakit. Pero alam mo yung naranasan mo na namang masaktan dati, pero mas matindi pa pala to. Hindi to hugot ah. Ang tukoy ko ay yung naunang surgery sa akin. That was 2011. Naakala ko ito na yung pinakamasakit na nakaranasan. Meron pa palang mas sasakit. Let me share with you a story. March 2 pa lang pumunta na kami ng BMH, Batangas Medical Hospital sa Batangas City. Yun kasi yung utos sa amin ng doktora ko sa Cabrini. Para daw kasi makakuha agad kami ng room. 6 a.m. umalis kami dito sa bahay, kaya nakarating kami mga 7 a.m. na at sobrang daming tao na. Pero kami, hindi na kami para pumila dahil for admitting na nga kami at naitawag na kami for assisting para ikuha ng room. Pero natagalan pa rin kami kasi ang dami pa rin pwedeng papirmahan. Bandang hapon na nga kami nakapasok ng room. Ang dami ng labas-pasok sa room namin. Mga nurse, monitoring kasi sila for BP, gamot, ihi, dumi, etc. In fairness, ang ganda ng serbisyo nila dito. Kinabukasan nga, March 3, ganun pa rin, monitoring, kain tulog kami ni mother, at yung asawa ko naman, nag-iintindi ng mga papers na pwedeng pirmahan. Pag off duty siya, nandito siya sa akin, nagbabantay. At eto na nga, March 4, oras ng aking operation, around 7 or 8 p.m. At that time, I didn't feel any nervous. Actually, magana pa akong kumain before fasting. Then ang mga BP ko always normal naman. Sobrang nanalig na lang talaga ako sa poong may kapal. Isinusuko ko na ang lahat sa kanya. Ano't ano man kako ang mangyari sa akin, alam ko yun ang kapalaran ko o kagustuhan niya. Pag nabuhay pa naman ako, it means may plano pa si Lord sa akin. Meron pa akong misyon sa mundo. Good luck, mahal. Yan ang narinig ko mula sa pasalubong sa akin ng asawa ko, na alam ko kabado siya. Kita ko sa mata niya dahil alam niya merong napipild na operation. Nangilid ang luha ko, hindi dahil kabado ako, kundi dahil sa tuwa sa pagpapalakas ng loob niya sa akin. Sabay hawak sa aking kamay. Then si mother hinatid ako sa pinto ng OR. Hindi ko makitaan ng kaba dahil siguro hindi nga din ako kinakabahan. Siya yung matyagang nagbantay. Mga 7 or 8 ipinasok na ako. Nakahiga lang ako doon habang kalmado. Wala eh, sabi ko sa sarili ko, naranasan ko ng maopera. Ano pa bang sasakit sa naranasan ko before kumpara now? Mula OR, eto at marami nang nakapalibot sa akin. May nurse, doctor, anesthesiologist, bandang 8 p.m. siguro yon ang start ng operation ko. And syempre, wala akong naramdaman sakit dahil tulog ako. Kwento ni mama sa akin, lumabas daw ang nurse or doktor. Sabi sa kanya, Mrs., pasok na po muna kayo sa room nyo. Medyo madami-dami pa pong nana ang tinatanggal sa anak nyo. Dahil sobrang ninenervyos na raw siya at ang tagal ko nga daw sa loob. Tumagal kasi ako sa loob ng 9 hours kasi 4 a.m. na ako hinatid sa room ko. Sobrang daming nana ang nakuha sa tenga ko at pasalamat na lang ako at naalis yun. Kung hindi, magiging cause pa yun ng cancer balang araw. Kaya pala laging may nakulog sa tenga ko at pakiramdam ko punong-puno ng laman ang ear ko at ang lakas ng ugong niya. Hindi na talaga ako maglalangoy. When I wake up, I didn't expect what happened to me. Huhu, pagkagising ko pa lang sumuka na ako na nalasahan ko pa ang dugo. Galing ata sa ulo ko. Huhu. Yung halos ikasuko ko ay yung buong mundo ko umiikot. Hehe. OA na ata ako doon. Hehe. Pero totoo, sobrang hilong-hilo ako. Bawat
galaw ko parang mo akong iniikot ng iniikot hanggang mahilo. Pag bumangon, kailangan may dalawang aalalay sa'yo, kundi babagsak ka. Para akong lantang gulay na hindi makakilos, kinakailangan ko pang subuan. Pag kumakain, naka-diaper, dun umiihi, dun dumudumi, walang ligo, hindi makapagpalit ng damit dahil pag nagalaw nga ako, naiko talaga. Kinabukasan, pinauwi na kami ng doktora ko. Niresetahan na lang ako ng mga gamot at binigyan ng exercise ko para sa maagang pagaling. Hapon na kami nakauwi, hinatid muna namin si mama, pero pinabalik ko si mama kinabukasan kasi walang mag-intindi at may pasok mga anak ko at asawa ko. Bedridden pa rin ako, almost 2 weeks ako nakahiga lang. Ang hirap pala ng ganun, na wala kang magawa. Para ito yung pwede kong sabihin pag may nagtanong what was my lowest point in my life. Ito yung pwede kong isagot kasi feeling ko talaga mamamatay na ako dahil hindi nga ako makagalaw, makatayo. Pero na-realize ko, ba't ko sabihin itong lowest point ko? Nakasurvive ako. Na-provide ang mga needs, nabayaran ng sobrang laking bills. Buhay pa ako, oh. Hindi ito cancer o ano pa mang sakit na wala ng lunas. Mas mainam na to kaysa mag-suffer sa sakit na wala ng kasiguraduhan kung gagaling. Pwede kong sabihin itong karanasan kong ito nagpapatibay pa lalo sa katatagan ko at may kakayanin pa anuman ang dumating. Thank you God for everything, for guidance, for healing me, and nagpapasalamat din ako sa lahat na nag-PM through chat, isa sa nagpalakas ng aking loob para ipagdasal ako. Alam niyo na kung sino-sino kayo. At sa aking kapatid na panganay na araw-araw kong dinadalhan ng food, salamat At sa mga dumalaw sa akin, thank you. And to my family, thank you all. I appreciated it all your concern. At sa aking 2 weeks na pagpapagaling, sa tulong ng aking husband, thank you for the love, Han. Thank you for providing all I need. And to my mother, thank you so much, Ma, sa pag-alaga. Siyempre sa pagmamahal. Hindi ko to kakayanin kung hindi sa inyo na matyagang nag-agapay, umalalay, at nagmahal sa akin. I will be thankful for this for the rest of my life. Thank you Lord, sana tuluyan na po akong gumaling at lumakas.